stories, no, sa video na to, no, may inamin si Rosmar, no. Inamin niya yung ng asawa niya nung buntis siya, no. Meron siya nakatanggap ng isang threat, no, ng isang ex-girlfriend nito at sa baby girl nila, no. At hindi lang yun mga stories, no? Ikakasuhan pa niya ngayon si Miss Shai kung hindi titigil sa pag-live. So, ano nang nangyayari? Okay, bakit parang laging siya ang nasa posisyon ng aggressor para parating victim ang dating. So, yun ang pag-uusapan natin dito sa ating channel mga stories. Hello mga stories, welcome back sa isa na namang Reddit reaction dito sa ating channel mga stories. Ako si Martin, no? At kung saan binabasa natin yung mga posts at discussion mula sa Reddit at bibigyan ng matinong commentary. Hindi sa pang-aaway, hindi pambabastos, ito ay isang logic, opinion, at kung minsan, konting filosofiya lamang po. Okay? At ngayon, episode dito sa ating Reddit reaction. So, mabigat ang topic nito. Okay? 4 na parte ang tatalakay natin. Okay? Lahat ay connected kay Rosmar Tan Pamulaklakan o si Rosmar, no? At mga stories, no, kapag sinabi ko mabigat, no, ibig ko sabihin ay may threat na, di ba? Na involved, na pananakot, may pang-control sa ibang tao. Okay? At may pattern na lumalabas na hindi na pwedeng baliwalain. So, bago tayo magsimula, no, kung may disclaimer lang po, no. Ito ay ito ay commentary channel lang po. At hindi ko pinapanigan kahit sino pa yan, okay? Ito ay this content is video is educational and entertainment purposes lamang po, okay? Sana maniwalaan mo ang aking yung video na to or sa aming pananaw. Okay? So, yun lang. Let's go. Mga stories. Ito na. So, mga stories, no? Itong part 1 na galing ito sa Reddit, no? Pinoy Vloggers. Title ng post nito ay Rosmar inaming may meron siyang delete threat na asawang batugan sa ex niya at kanilang baby girl. So, ngayon, panoorin natin. Ito yung ito yung video niya. Ito ganito kay Rosmar. So, panoorin natin to. Ito na. So, ayan, may nag-comment sa akin. Sabi niya, ngayon ko lang napanood yung 2023 video. Totoo ba na nagganon asawa mo dahil na-stress ka nung buntis ka kay Natnat? And the answer is yes. Oo. Text niya yon sa kuya niya. And ayoko na talagang ungkatin or ayoko talagang mag-reply. Pero kasi, ginagamit yung parang message na yun. Pinost yata ng kapatid niya. Tapos, ayun. So, bakit nga ba yung nangyari? Buntis ako noon. Tapos, yun, dati kasi okay kami nung nanay at kapatid ni Nathan. Kaso nga, meron kasing nung kami ay magjowa pa lang guys, na nangungutang nga kasi sa akin yung nanay ng 50,000 kasi pinagbintangan daw ganito ganyan sa abroad. So, anong nangyari that time? Sabi sa akin ng papa ni Nathan is wag ko nga daw pahiramin or what kasi nga magjowa pa lang kami noon ni Nathan. Siya na daw ang bahala para may bebenta raw siyang lupa, ganyan-ganyan. Tapos biglang hindi ko nga pinahiram kasi nga una magjowa pa lang kami noon tapos wala rin naman akong kita sa business, di ako mayaman. Marami lang akong shop noon pero lugi-lugi ganun sa Sampaloc that time. Tapos ano nga yung nangyari noon? Tagal na kasi. Tapos tapos bumili ako ng Saint Bernard 2 kasi nga super mahilig ako sa aso. And yun, inaway na ako ng kapatid na inuna ko pa raw yung pagbili ng aso kaysa daw pautangin yung nanay nila, ganyan. And yung kapatid pala na yun, iba ang tatay. So hindi sila magkapatid sa tatay. And kaya yung asawa ko, sobrang nagalit nun kasi kung ano yung pinagsasasabi. Tapos parang nagpo-post pa ata that time about sa akin. Inaaway-away na ako. Which is nung una naman is pinuntahan pa namin sila sa bahay nila, dun sa Antipolo. Tapos, ayun, nag-eat pa kami together. Tapos binigyan pa nung asawa ko pampalisensya. Basta parang, alam mo yun, sobrang nung asawa ko kahit half-brother niya yun.
Tapos ayun nga, after nung pinaringgan-ringgan ako, simula na magjowa pa lang kami, hanggang ngayon na mag-asawa na kami, hindi na talaga sila pinansin ng asawa ko. Kasi alam nung asawa ko na wala akong ginawang masama ever sa kanila. As in, ang siguro nagawa ko lang, di ko napautang. So ayun, gusto ko lang malinaw yung about dyan. And dati okay kami nung mama niya. As in, tuwan-tuwa sa akin na finally nakahanap daw yung anak niya ng babaeng maayos, ganun-ganun, tuwan-tuwa sa akin. May mga chats kami nun before. Tapos yun nga, dahil hindi nga napautang, hindi ko na alam bakit ganun na. May mga statement na masama daw ako, ganyan. Kaya lalong nainis yung asawa ko. Kasi alam nyo ba guys, sa buong relasyon namin ng asawa ko, sa totoo lang, ayaw na ayaw nung asawa ko na nai-stress ako. As in, to the point nga na yun nga, pati nanay niya, kapatid niya, hindi na niya pinansin. Simula nung pinagsasabihan ako na kung ano-ano. Kasi syempre, sabi ko naman sa asawa ko, nanay mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan. Ganun ako lagi. As in, ano ko, kumbaga matanda na ako, hindi ako isip bata. Sabi ko, nanay mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan, ganun. Pero kasi siya, ayaw na niya. Kumbaga parang ganun kasi ugali niya. Pag nawalan siya ng gana sa tao, wala na siyang gana, wala na siyang pakialam. So, ayun, nagre-reach out sa kanya, nagme-message sa kanya, hindi na niya pinapansin. Kahit anong sabi ko na, pansinin mo, nanay mo pa rin niya, kapatid mo pa rin niya, ganun ako ng ganun, ayaw na niya. So, ngayon nalulungkot lang din ako kasi ang daming mga statement pa rin nung nanay niya, ganyan, na parang sumama daw ugali nung asawa ko, nung napunta daw sa akin, nung naging kami. Sa totoo sin mabait yung asawa ko. Sobrang mabait yung asawa ko. Pero, ayun nga, di ko alam, siguro sobrang pagmamahal. Ayaw niya nung, ganun eh, hindi lang naman yung nanay at kapatid niya. Nung before, di ba syempre, parang nung una-una pa, kahit yung tatay niya, lolo't lola niya, or any tao na malapit sa kanya na parang may masabi lang masama sa akin, hindi na niya agad pinapansin. Pero ako lagi kong sinasabi na, Okay, so, okay, post ko muna to, mga stories, no? Yung about sa, yung asawa niya, no? Parang sa akin lang, no? Ito, don't get me wrong, with all due respect sa mga, sa mga, pamilya niya nila, yung pamilya ng itong asawa niya ni Rosman, basta yun. If ever, na may pamilya na, let's say ito, ano na yan pagdating sa pera, ibang usapan na yun. Okay? Ibang usapan na yun pagdating sa mga kapatid, ganito, ganyan. Ibang usapan na yun. Kaya minsan mga stories, no? Kaya ako, sa akin, yung mga kapatid ko, minsan nahihiya na ako lumapit ko. Kasi may mga kanya-kanya pamilya. May kanya-kanya bumubuhay, diba? Yun. Pero pagdating sa mga pera na yan, ibang usapan yan di ba? Wala lang, kwento ko lang. lolo't lola mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, ganun ako. Tapos nung buntis ako dati, parang pinaglilihian ko si Daddy Glenn, yung tatay niya. Sabi ko sa kanya, parang, Daddy, parang ayoko makita yung tatay mo, parang naiinis ako. Parang gumanon ako. Daddy Glenn, baka nanonood. So may ganito eksena. Tapos talagang hindi niya pinapunta. Grabe ka. Hindi niya pinapunta dito sa bahay, ganun. Pero ngayon okay na, siguro may, parang naiinita ako sa mukha nung ganun. Ngayon okay talaga kami. Sobrang bait ng tatay ni Nathan. Sobrang one call away lang talaga, ganyan. Sobrang mahal yung mga anak niya, mga apo ko. Yung mga apo niya, sobrang love niya. Lalo na si Nanay Oni, Tatay Eloy, ganyan. So galing nga sila dun sa Laguna. Nung pumunta sa akin si Miss Chung, nandun sila, bumisita din sila dun, binisita yung mga apo, ganyan. So ayan, kaya hindi ko na lang din matanggap talaga yung sinasabi nga na sumama yung ugali. Nung, di ba nga nung minsan nagsisay na naman ng something yung nanay. Na which is ako, kasi nga nanay siya ng asawa ko, pinipilit ko talagang hindi replyan. Pinipilit kong intindihin. Yun na nga, may nagko-comment sa akin before nung sinabi na naman na bago nung nanay, ganun. Tapos yung asawa ko, nainis na naman. Kaya nangyari, na type na naman siya, ganyan. Sabi ko nga, wag na, yaan mo na, ganyan ako. So, ako yung lagi nagpipigil. Tapos yun, ayaw niya talaga na ginaganon ako. So, ayun. Di ko naman masasabing masama ugali ng asawa ko kasi wala naman talaga akong ginagawa. Tapos biglang, okay kasi talaga kami dati. As in, wala talaga akong ginawa. As in ha, ang nangyari lang talaga, hindi ko nga napautang. Which is, gusto ko naman, gawa ng paraan yung 50K na yun. Kahit nga wala akong pera-pera nun. So, anong nangyari nga kasi nun, sabi naman sa akin, huwag ko nga raw pahiramin. At, sila na nga daw ang bahala kasi nga magjowa pa lang kami. Parang bago lang kami nung asawa ko noon. As in, magjowa pa lang kami.
So, ayun nga, sa mga hindi nakakaalam, simula noon hanggang ngayon, hindi na talaga sila, kinat off na sila nung asawa ko kasi may linyahan din na parang tinatakwil na daw siya. So, siguro nasaktan din yung asawa ko doon. Sa word na tinatakwil na daw nung nanay, yung anak niya, yung asawa, isa na lang daw yung anak, yung which is yung half brother nga ni Nathan. So, nasaktan din siguro siya. And, ayun, hindi ko masisisi. Pero alam nyo, sabi ko nga, ano, kung siguro kinausap din talaga ako nung nanay din na ilapit yung loob, na gawan ko ng paraan. 'Di ba? Parang ganoon, imbes na inaaway ako, siguro mas pinush ko yung asawa ko kasi lagi ako talaga hanggang ngayon, as in parang last month lang sabi ko, ay hindi, nung time pa lang na ganun. Nung minsan nga na may nasabi na naman bago, na hindi ko nga alam bakit may sinasabing ganun-ganun. Tapos, ayun. Tapos ngayon, sabi ko sa asawa ko, nanay mo pa rin yan. Kapatid mo pa rin yan. Pansinin mo na, replyan mo na, ganun ako ng ganun. Pero siya yung matigas na. Parang ganun. Hindi na niya ganun. Pero siguro, time will come naman na magiging okay din. And ako naman talaga ano yung parang mindset ko sa ganyan. Hindi rin talaga ako yung parang ayoko nung magkakaaway. Kasi nga 'di ba family oriented talaga ako. Gusto ko okay yung pamilya ko, okay yung pamilya niya, happy-happy, ganyan, magkakasama, ganun. And tanda ko rin 'yan, yung text na 'yan is nung buntis nga ako, tas parang nakainom din nun yung asawa ko. Tas tanda ko pa nga sa sobrang inis niya that time, yung Vios pa yung sasakyan namin nun. Anong nangyari is na ibunggo niya sa jeep na parang yung pampasada. Kaya parang sobrang ano lalo nung asawa ko, nanggigilalo siya ganun. Oh my So, hindi nyo gosh. masisisi din yung asawa na siyempre Road buntis rage. yung asawa niya, ganun, ayaw niya nang nai-stress. Pero sabi ko nga, malakas naman kasi yung ano ko, so hindi ako basta-basta nai-stress. And dahil nga sobra-sobra yung support system ko, talagang lagi lang tayong happy. Kumbaga, happiness, sabi ko nga, ayoko na talaga ng toxicity, 2026 na. Kumbaga, nagpo-focus talaga ako sa positivity. Kaso nga lang, minsan talaga, hindi maiiwasan, may masasabi sa'yo. Sabi nga, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao, ganun. So, ayun lang. Nakakalungkot lang kasi na parang, basta ang daming sinabi that time alam ko, kaya parang nainis din yung asawa ko that time nun. So, yung message na yun is para sa kuya niya, sa half-brother niya. And hanggang ngayon, ayaw niya talagang makita. And meron may time pa nga na parang gusto siyang surpresahin sa ano. Meron pa kasing, before, may eksena pa yun na nagla-live pa, tapos puro kasinungalingan sinasabi. Tapos hanggang sa nagalit yung tatay ni Nathan, pinuntahan talaga siya sa bahay nila. Tapos talagang niyari talaga yung kuya, ganun. Pero yun nga, sabi ko talaga, hayaan nyo na. Ako yung hayaan nyo na, wag na, hayaan nyo na. Lagi ako si ganun. Talagang, pero ayun, okay naman na yung kuya niya. Parang quiet naman na siya. Hindi na siya nagpaparinig, hindi na nagla-live, hindi na rin naninira, ganun. Kasi talagang, hindi ako nagsasalita. Kasi nga, syempre, nirespeto ko. Nanay mo pa rin, kapatid mo pa rin, ganun. Kasi syempre, bilang asawa ako ni Nathan, talagang masasaktan yung asawa ko pag ako yung ginaganon. Lalo't alam niya na wala naman akong ginawang masama. So, ayun, family matter, para naman sa akin, malay mo, dumating naman yung time na maging okay din, ganun. Di ko naman, inaano kaya talagang hanggat maaari, ayokong patulan. Siguro may mga time na napikon din ako before na na-replyan ko ng pasimple, ng konti, ganun. Pero ayun, parang mas masarap talaga yung mabuhay ka lang ng masaya. Kaya, yung mga issue, mas gusto ko talaga na maging maayos lang. Ayoko na ng issue. Mas masaya kasi yung okay lahat, bati-bati lahat, ganun. Kaya, ayun, spread love na lang yung mga issue, goodbye na, ganun. Kaya nga binablock ko na lang talaga yung mga aso na hindi masasaya sa life. Kasi gusto ko puro positivity lang dito sa account ko. So, ayun lang. Okay, so, okay, mga sorsot, i-unpack natin ng maayos, okay? Una sa lahat, no, ang pinaka-critical ng punto dito, no, si Rosmar mismo ang umami na ang asawa niya ay na-delete threat, okay? Hindi ito allegation mula sa kalaban, okay? Hindi ito chismis, hindi ito fabricated sa bashes mo. Siya mismo ang nagsabi na the answer is yes, okay? At yun ang pinakamahalagang fact ng buong video na yun. Ngayon mga stories na, pansinin natin kung paano niya i-frame ang kwento. Ang gusto ko rin
dito ko gusto maging maingat at analytical, no, mga stories. Dahil ang framing ay importante. Okay? Ang buong narrative ni Miss Rosmar dito sa video na to ay wala akong ginagawa masama. Hindi ko lang napautang ang nanay niya. Tapos inaaway na ako. Yun yung sabi niya. Kaya nagalit yung asawa ko dahil ini-stress nila ako. Okay? At yun ang justification para yan yung justification niya para sa D-word threat. Okay? Yung delete threat. Dito mga stories na may logical fallacy tayo tinatawag na appeal to emotion. Okay? So, appeal to emotion yan o red herring. Okay? Dahil ang tanong ay simple lang, no? Tama ba na mag-D-word threat na isang tao dahil na-stress ang asawa niya? Ang sagot ko ay hindi. Okay? Walang amount ng stress. Walang amount ng ng away ng pamilya, no? Walang amount ng paninira na makakapag-justify. Walang D-word threat, period. Okay? Hindi ko pinapalampas yun dahil sa backstory. Okay? Ang backstory ay context. Oo. Pero ang context ay hindi justification. Malaking pagkakaiba yun. Okay? Pangalawa, pansinin nyo yung pattern. Sabi ni, according kay kay Ma'am Rosmar, ganon daw ang ugali ng asawa niya. Kapag may nagsasabi ng masama sa kanya, kina-cast off agad. Okay? Yung nanay, kapatid, tatay, lolo't lola, lahat kina-cast off. Okay? At si Ma'am Rosmar, na laging nagsasabi ng nanay mo pa rin niya, kapatid mo pa rin niya, ganito pa niya. Pero mga stories, kung totoo yung kwenta na yun, okay? Ang tanong ko ay, bakit mo pinipresent o bakit mo pipresent ang ganong behavior na para bang acceptable? No, ang isang tao ay kinakas off ang sarili niyang nanay, ang sarili niyang kapatid, ang sarili niyang tatay, lola't lola, di ba? Ang D-word threat ay ang nag-D-word threat pa sa kapatid niya, yun ay hindi pagmamahal sa asawa. Yun ay malinaw na sign ng isang tao na may anger management issues na kailangan ng professional na tulong. Okay? At dito papasok ng philosophy. Mga stories sa Stoic philosophy, sinasabi ni Epictetus, na it is not events that disturb us, but our judgment about events, no? Ibig sabihin, hindi ang stress ang problema. Ang problema ay kung paano ka mag-react sa stress. At kung ang reaction mo sa stress ay D-word threat, okay? At bunggo sa sasakyan sa jeep, di ba yung kinuwento niya, no? Yung pagbunggo sa sasakyan ng jeep habang nakainom. Yun ay hindi defense mechanism. Yun ay danger signal. Okay? At gusto kong mag-comment sa isang bagay na sinabi ni Ma'am Rosmar. Sabi niya, yung sinabi niya dito na hindi ko masisisi yung asawa ko at dito ako sangay doon. Oo, naiintindihan ko na nai-stress ang asawa niya. Okay? Pero ang isang adult na tao ay may responsibilidad sa sarili niyang mga aksyon. So, hindi mo pwedeng i-blame ang ibang tao sa ginagawa mo. Ang D-word threat ay crime. No? Hindi ito ma-erase dahil lang sa stress ka. Okay? Pangatlo, yung sinabi niya, tungkol sa half-brother niya si Nathan, na nagla-live down at nagsisinungaling tapos pinupuntahan down ng tatay ni Nathan sa bahay at talagang niyari. Okay? Niyari, ibig sabihin may physical confrontation na nangyari. Okay? At ang reaction ni Ma'am Rosmar, ayan yun na, ganun. Pero sinabi niya na niyari talaga yung kuya eh. So parang casual lang yung kanya na ang violence, di ba? Mga stories, ito yung punto ko dito. Kapag na-normalize mo ang violence, kapag casual lang sa'yo, nang niyari, not the D-word threat,
may mas malaking problema na dyan na hindi masusolvan ng pagbablock ng bashers o pagpo-post ng Facebook. Yan ang stories, no? Yan, tingnan natin yung panig, isa pang video, no? Yung itong panig ng ex-girlfriend to. Itong title ng Reddit ay Throwback. Batugang asawa ni Rosmar na gustong ipa-delete ang ex-GF at ang anak niya. So, pakinggan natin yung yung sinabi ni ex-girlfriend dahil importante marinig yung kabilang panig. So panoorin natin. Ito yun. So ito, last part na ito na magiging post ko. Ayoko na sumagot. Sana lang nahindahan ko na kayo. At sana manahimik na ang lahat-lahat. Ayoko na talaga. Stop na to. Kasi wala ko na useless naman talaga to. Hindi naman ako nag-aabol. Kahit sa sustento, kahit sa ex ko. Wala. Sana maging masaya na lang kayo. Katulad nga sa akin mo, masaya ka na, kakapamilya. Magkakaroon ka na ulit ng baby. Gutis ka pa ngayon. Ayokong mag-cause pa ako ng pagiging masaya mo. Kasi masaya talaga pag nagbubuntis, syempre pinagdaanan ko din yan. At ayoko rin maulit yung sinabi mo sa akin noon na pategihin. Ganun ang term natin. Pategihin kami ng mag-ina mo dahil sabi mo may depression yung ex ko. Sabi mo, kapag nung buntis ka, noon sa first anak mo, sabi mo pagka nai-stress ka, lagi mo kang bibig ng isa. Papanay natin, tingnan ko, may baril ako, may ganun, ikaw, natatakot ka lang, tapos sabi mo, pinatakot kami ng muli. Ayoko na sana maulit, kaya ayoko na sana magsalita. Dahil syempre, gusto ko rin naman yung safety na akong mag-ina. Kaya sana, tapos na kung ano man, isipin nyo na lang kung anong gusto nyo isipin. Kung hindi nyo pa din matanggap, hindi ko na din alam, basta ayoko na talaga magsalita. Last part na to. Kasi, takot din nga. Takot talaga ako sa iyo. Totoo yan, mayaman kayo. Tapos sinabi ko pa na kayang-kaya kami mategi. Kasi yung sunset ng ex ko. Biruin mo tapos gusto niyang kunin yung anak ko. Kasi parang sabi mo, gusto mong habang malayo ako kayo mag-alaga. Pero doon sa sinabi mo na naisip niya kaming pagtangkaan kasi nga ini-stress ka daw namin dati, buntis ka. Tingin mo, pagkakatiwala ako anak ko sa inyo. Siyempre hindi. Tingin mo namang na inalaga doon na papaling. Siyempre natatakot na ako ngayon. Kaya ito post ko na nga ito, pinag-isipan ko talaga kung sasagot ako hindi. Pero sana last na to. Kung gusto niyo makipag-ex ulit ko, sabi niyo ulit ako, mabilis na lang ako sa i-reach out. Pero sana last na talaga, hindi na sana ako makarinig ng kahit ano pa. Kasi ayun nga, buntis ka na naman ngayon, baka maisipan na naman ulit ng isa. Na dahil ini-stress ka namin, although hindi ko alam, ako din na i-stress ako, ini-stress niyo din ako. Pero parang napaka-unfair kasi ilang taon na ako nananayin talaga. Parang, tama na. Yun lang. Thank you. Okay, so, pinangyayan ko ng maigi, no? So, ito mga stories, tahimik muna tayo sandali, okay? Dahil kung totoo ang mga sinabi ng ex-girlfriend na ito, no? At walang dahilan para pagdudahan natin yung basta-basta dahil si Rosmar, no? Mismo ang unang umamin na the answer is yes, no? Sa D-word threat, no? Kung totoo lahat na ito. Ang sitwasyon na ito hindi sa issue ng blah blah drama, no? Hindi na ito issue ng bashers at content creators. Ang issue ito ay issue ng batas. Okay? Ang D-word threat ng mga stores ay crime. Okay? Sa ilalim ng revised penal code, ang G-word threats na may karampatang parusa, no? At kapag sinabi mo ng isang tao papatayin mo na ipapadelete mo siya na may device na yung B-word, no, na beng-beng ka, no, lalo na sa mga isang nanay ng sa isang bala, no, sa bata, no. Iyon ay hindi stress. Iyon ay hindi ugali lang, no. Iyon ay criminal behavior. So, bago tayo ipapatuloy ko, kaya binapalitan ko yung beng-beng at saka yung D-word. Bawal kasi sa YouTube hindi ko pwede sabihin yun. Pwede ako ma-community guidelines kasi iniiwasan ko yung mga word na yun. May si YouTube yan. Baka hindi ako ma-monetize or pwede nga ako ma-community guidelines din. Okay? Hindi ako ma-monetize, kundi baka ma-community guidelines strike ako. May si YouTube. Okay? Sana maunawaan niyo. Okay? Tuloy tayo.
At dito, no, gusto ko lang i-highlight sa isang bagay na madalas nating nakakaligtaan ng ganitong usapin, okay? Ang power imbalance, okay? Sipin nyo, no, sa isang family, meron kayong isang babae. Single mom, walang resources, natatakot. Sabi niya mismo, no, takot talaga ako sa inyo. Okay? Mayaman kayo, di ba? Mayaman kayo, okay? Sa kabilang panig, meron kayong isang sikat na content creator na may abogado, may resources, may platform, na milyon-milyon ng followers, at ang taong may kapangyarihan, at ang taong na D-word threat na nananakot. So, sa philosophy kasi mga stories, ito ay tinatawag nating asymmetry of power. Okay? At kapag ang taong may mas maraming kapangyarihan at ang siyang nananakot, abuso, nakokontrol, di ba? Iyon ay hindi drama. Iyon ay oppression yun. Okay? At gusto ko sabihin sa inyo, Master, ito yung ng diretso, no? Hindi acceptable ang D-word threat kung ano pa ang dahilan. Hindi acceptable na sabihin mong i-D-word kita o may beng-beng ako. Kasi na-stress ka eh. Kahit galit ka, kahit sino ka pa, iyon ay linya na hindi dapat lagpasan ng sinumang tao. Okay? Pansinin nyo mga stories, no? Mga stories, no? Ang irony dito sa nakaraang video natin o sa kaninang video natin ay may mga mga recent video natin at sa mga post ni Rosmar mismo, no? Siya ang galit na galit sa mga bashers. Siya nagpa-file ng kaso laban sa mga taong nabi-word sa kanya online. Siya ang nagsasabi ng di ko titigilan ng mga bashers ko. Siya ang nagpapatrace ng mga dummy accounts, di ba? Siya yung gustong ma-revoke ang PRC license ng isang teacher dahil sa cyber B-word. Di ba? Naalala mo yung mga video ko noon? Nasa playlist ko rin. Makikita niyo yun. Pero ang asawa niya, may D-word threat sa ex-girlfriend at ang sarili niyang anak. At ang response niya, hindi ko masisisi yung asawa ko. Wala naman akong ginawang masama. Hayaan niyo na. Mga stories, no? Yun ang tinatawag nating cognitive dissonance. No? Yung kakayahang maniwala na sa dalawang magkasalungat ng bagay sa parehong oras. So, namali yung sa B-word kapag ikaw ang biktima. Pero okay lang ang D-word threat kapag asawa mo ang gumagawa. Hindi yun consistent. Hindi yun logical. At higit sa lahat, hindi yun tama. Okay? At para sa ex-girlfriend nito, no, kung nanonood ka man o hindi, no, ang payo ko simple. Document everything. Okay? Excuse me. Document everything. I-save mo lahat ng messages. Okay? Save mo lahat ng mga messages. I-save mo lahat ng mga threads, diba? At kumonsulta ka sa abogado. Hindi dahil gusto mong makipag-away, no? Kundi dahil kailangan mong protektahan ng sarili mo at ang anak mo. Ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa mayaman, hindi para sa sikat. Okay? Next naman, ito naman yung bagong issue naman. No? Ito, connected pa rin dito. Ito yung title sa Reddit na ito, no? Rosmar, kasuhan daw si Shai pag di tumigil mag-live. Okay? Sa video na ito, no, galing to kay Miss Chuno na tila malapit o connected kay Miss Shai. Sa video, no, sinabi niya na may nakatanggap daw si Shai ng mahabang mensahe mula kay Rosmar. At ang laman, kundi raw titigil si Shai, no, sa pagla-live, no, kakasuhan siya. Ngayon, panoorin natin, ito yung sinabi niya. So, ito yung video niya. Good morning! Except sa triggered at nag-message na naman ng pagkahaba-haba. Ang tawag po dyan ay harassment. Bakit po kayo ganyan, no? Bakit po pakiramdam ninyo, meron po kayong control sa isang tao? Guys, walang magpasalamat sa inyo kasi naka 1.1 million sold tayo kahapon. Yan ang ating revenue. At ang aking alaga ay tuwang-tuwa rin kahit na hindi maayos ang setup ng kanyang live ay napakarami ng check out. Pero,
Ito ang sumunod na blessing. Meron to siyang natanggap na pagkahaba-habang MMK. Dear Ate Angel, tigilan mo na ang kemerut barurut, bla bla bla. Huwag ka nang mag-live. Kung hindi ka pa tumigil, kakasuhan kita. Sa totoo lang, ngayon yung talaga makikita kung bakit ang mga tao minsan matapobre. Yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin ako nagpapatawag ng Madam! At kung makapasin nyo, ang tawag pala sa akin ng mga angels ko ay ate. Kasi nakakatakot magkapera. Ayokong baguhin ako ng pera. Ayokong maging matapobre. Dahil yung mga nila, fresh bread na sa sabay toothpaste. Kayo ako, mga mi, nakikipagkibigan naman sa lahat. Alta man, billionaire man, hirap man, intelligent man, tatanggapin kita. Dahil wala dapat tayong pinipili. At yan din ang pinapaalala mo sa aking alaga. Focus sa goal. Marami talagang umiikot ng kahit mga mima. Lalong-lalong nakikita nilang tumatapang ang alaga ko. Umiiyak na ang alaga ko. Pero ngayon, Nima, magla-live ko lang siya mamaya. Laban mga sigamang. Okay, mga story. So, dito to papasok yung pragmatisms at logic people. Ang tanong ay simple, no? May karapatan ba si Ma'am Rosma na sabihin ng isang tao na huwag mag-live? Ang sagot dito ay wala. Zero. Okay? Walang tao ang may karapatan na kontrolin kung kailan at paano mag-live ang ibang tao sa sarili nilang platform. Okay? Hindi mo pag-aari ang TikTok ni Shai. Okay? Hindi mo pag-aari ang Facebook ni Shai. Hindi mo pag-aari sa buhay ni Shai. Ganun lang yon. Period. Ngayon, ito ang defense ni Rosmar. Base sa screenshot sa ating babasahin sa part 4, no? Hindi raw niya sasabihin wag na hindi raw niya sinasabing wag mag-live, oh. Ang sinabi niya na wag idamay ang pamilya niya sa live, okay? At mag-iingat tayo dito dahil may nuance niya na kung totoo yung ni Shai, no, na nagbabash yung pamilya ni Rosmar, no, na mga live niya, pangalan, paninira, fabricated stories, oo, may legal remedies ni Ma'am Rosmar dyan, no. Pwede siyang mag-file ng cyber libel, pwede siyang mag-file ng unjust vexation. May batas para dyan, okay? Pero, may malaking pero to. Ang paraan ay pag-approach ni Ma'am Rosmar ay problematic. Okay? Kasi ang sinasabi niya na mensahe, isa pang banggit mo, no? Kakasuhan ka talaga namin. Okay, yung sinabi ako din sa claims niya, no? Yun ay hindi legal demand letter. Yun ay threat. At ang irony yan, si Ma'am Rosmar ay taong galit na galit sa mga basher at na B-word, no? At gumagamit ng parehong tactical, okay? Intimidation, threats, at power play, no? Para kontrolin ng ibang tao. At dito mga stories, no, may philosophical concept na gusto kong i-raise dito, no? Si Frederick Nietzsche, no, na may sinabi dyan, no, beware that we're fighting monsters. You yourself do not become a monster. Ibig sabihin, no, kapag ang buong buhay mo ay ginugol mo sa paglaban sa mga B-word, no, mag-ingat ka dahil baka ikaw na pala ang nagiging B-word. Okay? At mukhang yun ang nangyayari dito. Okay? Isipin nyo yung timeline, ha? Isipin nyo yung timeline. Una, pangasuhan niya yung teacher na gumamit yung dummy account. Understandable. Okay? May legal basis. Pangalawa, pinatrace niya doon sa mga, sa mga bashers, no? Okay, may karapatan siya. Pangatlo, pinipressure niya si Michelle na huwag na mag-live, no? Dito lumalagpas yung na siya ng linya, no? At ang pang-apat, no, ng pag-D-word threat ang asawa niya sa ex-girlfriend at sa bahay nila, no? At ninanormalize niya yun.
dito bumabagsak sa mga sa moral high ground niya. Okay? Kapag tinitingnan mo ang pattern, hindi ito tungkol sa self-defense, no? Ito ay tungkol sa control. Okay? Gusto niya i-control kung sino ang nagpo-post tungkol sa kanya. Gusto niya i-control kung sino ang mag-live. Gusto niya i-control ang narrative. At kapag hindi nasunod ang gusto niya, ang response ay kaso, threat, intimidation, pagpunta sa bahay, pag-message sa pamilya, sa co-workers, sa estudyante, ganito, ganyan. At yun, mga stories, no, ay hindi ang behavior ng isang taong nagtatanggol sa sarili. Iyon ay behavior ng isang taong gusto ng absolute control over the other people's lives, no? At yun ay nakakatakot din. So, okay, ito yung part 1 natin ng Masters. Basahin natin itong screenshot sa mga, ating mga comments, no? Si Rosmar mismo ang nag-comment isang post na sabi niya. Babasahin ko ito sa buwan, no? Sabi niya, kasinungalingan, ang sabi ko nung mag-live siya, wag idadamay ang pamilya ko. Dahil sayang naman ang effort namin mag-asawa na pupunta kami noong June 2026. Tapos puro invento at paninira pa rin sa asawa ko. Kami na gustong pag-aralin ng bata hanggang makatapos at ibigay extra needs. Grocery na need, sabihin lang kami. Ganda ng usapan namin. Tapos ang dating wala kaming ginagawa. Ang dating niya, 2023 pa lang, wala kaming ginawa kundi magsabi ng papadalhan ng bata. Ayaw niya tanggapin. Pati nga naman mukha siyang kawawa at kami ang masama. So, tapos may mga quote niya, no, from her own message, sabi niya, excuse me, 2026 na, kung magla-live ka, tigilan niyo paggagawa gamit pamilya ko o lalo, o ako, no? Isa pang banggit mo, kakasuhan ka talaga namin, hindi ba pwedeng umangat ka sa wala kang dinadragdan ng ibang tao? Ito yung reply sa kanya, remember, nadamay din kayo sa ibang pamilya. Hindi pa kasinungalingin yung pinagagawa niyo sa bata? Mga stories, no, basahin natin yung mga comments sa mga Reddit. No? Sabi ni sabi niya, knowing Nosma yung pagpunta niya ni Shai last month. Baka 30 lang naman nila. Tsaka laging niyang sinasabi na nag-offer sila ng grocery para sa bata. Di ba puro candy lang pinag-grocery niya para sa bata? Ayaw tanggapin ni Shine yung tulong nila kasi for sure, isusumbat ipopost lagi ni Rosmar. Ito sabi ni John X. JDX, so sabi niya, concerning na pinagagawa ni Rosmar, last time na pinuntahan niya bahay ni Shine, tinanggihan ni siya yung lawyer ng Marap. Tapos sinakto yung pumunta ulit kasama buong pamilya na wala si Shine. Pinasok yung bahay at mag-video-video pati loob ng kwarto ni Yumi, binidyoan at bakit daw may aircon. Ang dagdag pa niya, no? Nakakatakot kasi yung time na yun, may mga paikot-ikot daw yung mga nasasakyan at mga guards na paligid sa bahay ni Shai. Tapos sabi yan ni, Lichting daw, sabi niya, naikwento na siya yung sa live niya yung pinagdadaanan niya yung buntis siya. Yung mahirap na part na may cravings, hindi may bigay kasi yung battles nakipag-collab kay Pilaps, yung mga oras na yan. Tapos feeling ni Rosma, sisiraan yung asawa niya. Ang pinakamasakit yung tanong mula sa comment na yun, bakit buhat na buhat ni Rosma asawa niya na mabuting ama ko, bakit binabayaan niya yung anak niya? Isa pa yung screenshot sa mga files na sabi niya, Miss Chong na nagiging patola raw siya, gano'n. Pero ang reply ni Miss Chong ay ang ganda-ganyang kanta, tapos na-toxic na low-key toxic pattern. Okay, mga stories, pagsamahin natin lahat na ito, okay? Number 1, ang claim ni Rosma ay nag-offer siya ng tulong para sa bata. Kung totoo yun, maganda, pero ang tulong ay may kasamang sumbat at hindi tulong. Yun ay control. Kapag sinabi mong tumutulong kami, pero pagkatapos, ay ipopost mo sa social media at gagamitin mo yon para i-shame ng isang single mom, yun ay hindi generosity, yun ay manipulation. At ayon sa comments, ang grocery daw ay puro candy. Kung totoo yun, kung if ever totoo yung ganyan, anong klaseng tulong yun? Okay? At kung ayaw tanggapin ng nanay, malamang may dahilan. Okay? Hindi lahat ng tulong ay may mabuting intensyon. Minsan, ang tulong ay may kasamang chain na ipapangawin sa'yo pagkatapos, di ba? Number 2,
ang pagpunta ng bahay ni Shai, no, habang wala si Shai, ang pagpasok sa bahay, ang pagbibidyo ng kwarto ni Yumi, at pagtatanong kung bakit may aircon. Mga stories kung totoo man yun yun ay invasion of privacy. Yun ay trespassing. At ang pagtatanong kung bakit may aircon sa isang bata, no, sino ka ba para questionin kung paano ginagastusan ng isang nanay ng anak niya? Yan ang tinatawag na entitlement, no? Ang pakiramdam ng dahil ikaw ay may pera, ikaw ang may karapatan na mag-dictate kung paano dapat mamuhay ang ibang tao. Hindi, walang ganun eh. Ang aircon ay hindi luho. Mainit ngayon sa Pilipinas. Kahit luho pa yan, hindi mong negosyo yan. Okay? Number 3. Ang pinakagrabe dito, yung sinabi ng ex-girlfriend na may sasakyan at guards na paikot-ikot sa bahay niya, no? Kung totoo yun yun ay stalking. Yun ang intimidation. At para sa isang single mom na walang namang resources na lumalaban, gusto yun, gano'n yun kakatakot, no? At isipin niyo mga stories, ito ang parang tao na galit kapag may gumawa ng dami account para mabash sa kanya. Pero ang asawa niya, na D-words at X ang body niya. Pinapasok sa bahay ng iba habang wala ang may-ari. Nagpapatropa ng mga guards para mag-ikot sa paligid ng bahay. Anong tawag niyo dyan, di ba? Sa batas ng mga stories, ang tawag dyan, Violence Against Women and Their Children Act, no? VAUC, di ba? The Republic Act 1972, ba? At kung sa lahat ng allegations na ito, hindi lang cyber libel ang dapat isampa. VAUC ang kaso to. Number 4, ang tanong ni Initing, no? Ang pinakamatinding tanong sa buong thread, no? Buhat na buhat ni Rosmar asawa niya na mabuting ama kuno. Bakit pinabayaan ang unang anak niya? Yan ay elephant in the room. Okay? Elephant in the room. Paano ka magiging mabuting ama kung pinabayaan mo ang unang anak mo? Paano ka magiging mabuting tao kung ang di-work threat ka sa nanay ng sarili mong anak? Paano ka magiging role model kung ang solution mo ay sa stress ay ditilit ka na ipipiword ka namin. May may bang-bang ako. Hindi to katulad ng mga bashes na gumagamit ng daming account. No? Hindi to katulad ng teacher na nagsasabi word. No? Ito ay mas malalim. Ito ay tungkol sa isang tao na may pattern o abusive behavior na kinakalma, ninonormalize at pinoprotect ng isang tao na malaking platform. At yun ang nakakatakot. Okay? Mga stories, hindi ang basher, no? At hindi ang dummy account, kundi ang taong may kapangyarihan na gawing normal ang abnormal na behavior. Mga stories, no? Ito dito, no? Ito masasabi ko lang dito. Ang gusto kong maging malinaw dito ay dapat dahil mabigat ang pinag-usapan natin. Number 1, hindi ko personal na kilala si Rosmar. Kahit sabihin natin, nakita mo lang sa San Lazaro, kilala mo na. Hindi ganun kadali, okay? Hindi ko siya kilala in person. Hindi ko nga nakakausap yun eh. Si Shai o si Neta o sinamang involved dito. Ang lahat ng sinabi ko ay batay sa publicly available information. Sa mga post ni Rosmar mismo, sa transcript sa mga videos niya, no, sa Reddit discussions, sa mga screenshots, hindi ako nagpipik ng side. Okay? Ang pinipik ko dito ay logic at ang batas. Okay? Number 2, ito yung D-word na hindi normal Hindi ito ugali lang. Hindi ito na-stress lang. Hindi ito pwedeng i-dismiss dahil mabait naman talaga siya Ganun, di ba? Kapag ang isang tao na sinasabi na didelete kita, ganun yun. May may bang-bang ako, ganun. Yun ay crime. At ang normalize niyan, kahit ang asawa, kahit yung mga pamilya, kahit yung mga fans, delikado yun. Okay? Number 3,
ang karapatan ng pagtanggol sa sarili mo sa bashers, no, ay hindi karapatan na kontrolin ang buhay ng ibang tao. Pwede kang mag-file ng kaso, pwede kang mag-block, pwede kang mag-hire ng abogado, pero hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na huwag mag-live dahil ayaw mo marinig ang side nila. Hindi mo pwedeng pumasok sa bahay ng iba habang wala sila. Hindi mo pwedeng i-threaten ng isang single bomb na walang kakayahang lumaban. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi ka victim. Ikaw ay aggressor. Diba? Number 4, ito para sa mga fans sa magkabilang panig, no? Hindi kayo tumutulong kapag bulag ang suporta nyo. Diba? Ang tunay na pagmamahal sa isang tao ay pagsasabi ng totoo kahit masakit. Okay? Kung mahal nyo si Ma'am Rosmar, no, sabihin nyo sa kanya na may mga bagay na kailangan niyang i-check sa sarili niya at ang asawa niya. Kung mahal nyo si Ma'am Shai, no, sabihin nyo sa kanya na kumonsulta sa abogado at huwag matakot. Ang suporta hindi pagiging yes man. Ang suporta ay pagiging honest. Okay? Number 5, ito yung sinasabi ni Albert Camus, no, sabi sa isang philosopher. The only way to deal with the unfree world is to become so absolutely free that your very existence is the act of rebellion. Ibig sabihin, ang tunay na kalayaan ay hindi ang kontrolin ng ibang tao. Ang tunay na kalayaan ay ang mamumuhay ka na maayos, na walang takot, na walang inaaway, at hayaan mo ang buhay mo mismo ang maging testamento kung sino ka talaga. At ang tanong sa lahat ng involved dito, no, kung titigil ang lahat ng away, kung titigil ang lahat ng post, kung titigil ang lahat ng threats, kaya ba niyang tumayo sa sarili niyong mga paa na maging content sa buong down ang ibang tao? Dahil kung hindi, Masters, ang problema ay hindi sa bashers, hindi ang dami accounts, hindi ang mga live, no? Ang problema ay nasa loob. Okay? At walang abogado, walang kaso, walang PRC revocation at makakaayos niyan. Number 6, na para sa mga customers na nanonood dito, no, sana maging eye-open naman kayo. Okay? Hindi lahat ng sikat ay tama. Okay? Hindi lahat ng mayaman ay mabuti. Hindi lahat ng malakas ng boss is nasa tamang panig. Okay? Gamitin nyo mag-iisip. Huwag kayo papagaling ng mob mentality. Okay, ang palaging tandaan, Masters, ang dulo ng lahat ay batas ay para sa lahat. At ang katotohanan ay laging lumalabas. So, yun ang mga sa episode na ito sa ating Ready Reaction Podcast, Masters. No? Alam ko mabigat pero kailangan natin pag-usapan ang mga ganito dahil kapag hindi natin pinag-usapan, nanonormalize natin yan. Okay? At ayaw natin i-normalize ng mga D-word threats, okay? Ayaw natin i-normalize ang mga intimidation. Okay? Ayaw natin i-normalize ang pag-control sa buhay ng ibang tao, no? Kung nagustuhan nyo yung mga video na to, yung mga stay to the point, commentaries natin, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification bonus sa baba, no? So comment kung gusto nyo makikita natin, at saka subscribe na, share na, subscribe na sa ating channel, mga stores. So, ngayon ang tamang oras. Sa susunod na episode, mga stores, baka mas magaan naman ang topic, okay? O baka hindi, kung hindi, depende kung ano yung papost ng tao sa internet, okay? Ako pala si Martin, at kayo, think before you type, tandaan ang tunay na lakas, at hindi kapangyarihan sa isirain ng ibang tao, no? Mga stores, kung gusto nyo ng mga early videos ko, pindutin mo lang yung membership join for as low as 39 pesos a month, okay? Cancel anytime nyo, pwede kayo cancel niya. At saka shoutouts dito sa akin sa lower left lang dito, shoutouts sa iyo dito. As always, Masters, thank you and have a good night, Stores. Bye.